solid. Ganda. Iba talaga pagka ganda yan. Kahit magkape kayo, hindi na po yung nagmamantsa. Yan ang kinaganda sa polyurethane. Ito po unique. Kaya pag sabi ko unique, pang display sa gilid. Wag mo nang upuan. Ayan, okay na po. Tuyo na po siya at ayan, sino kaya nakakuha nito? Sabi ni Bebe may kausap na daw siya. Ayan na, magandang buhay at magandang araw na naman para sa ating solar setup. Ay, salamat po. Ay, nako, ito na naman tayo. Sensya na. Pinaparas ko na itong nako, may kausap na pala si Bebe rito. Yung Farmer Lorenzo Sigua, naunahan na naman. Pero brother, pag hindi kinuha, tingnan mo na lang kung magustuhan mo ito. Ano, wala pa? Alam mo pupunta natin. Ngayon. Oh, para makita natin. Pero tingnan mo muna. Mag-ano ka muna dyan. Kunyaring masipag-sipag. Maganda talaga ha. Kailangan. Yung polyurethane, kaya po pinupush ko yung polyurethane kasi ang ganda sa varnish kasi sa tubig lang tsaka nawawala na. Kunyari nagano ka ng tubig, nakakapunas, mawawala po sa varnish yun. Pero yung polyurethane kasi para siyang plastic. Para siyang nakalaminate ng plastic. Kaya yun ang maganda. Oo, matibay. Hindi tatagos yung tubig. Yun po yung kaibahan ng polyurethane. Kaya maganda ang polyurethane. Parang na din, parang ka na ding parang naka-plastic na kabalot. Maganda po ang polyurethane. Medyo pricey nga lang talaga. Tapos itong gitna lalagyan ng yan. Ang frame. Pero makakapal naman. Dagdag puwersa lang po. Lalagyan sa gitna. Yun lang naman ang kanyang konting issue. Pero wala pong problema dahil lalagyan po yan ng parang dito. Kasi ito makapal eh. Ito makapal eh. Solid talaga. Ganda to, maganda. Santol, rare na naman. Oh, di ba? Medyo po yan, medyo mahirap na din maghanap ng santol, langka, yan ang mga matitibay. Mahogany kasi medyo common. Ang dami na pong mahogany ngayon. Kaya nung may inaalok na mahogany, ayaw ko na din kasi sabi ko masyadong common. Pero kung may maganda, bakit hindi, di ba? Pero ayun. Tapos ito, gagawin pa nating coffee table, yan, dalawa. Ayan, ang ganda. Sabi ko ma-maximize natin. Ang ganda niyan, makapal po yan. Puputulin natin dito. So ito, pwede siyang pang center table. Sa mga naghahanap po ng center table, baka pwede na natin gawin yan. Tapos ito din, bibilugin natin yan. Oh, medyo manipis doon pero kakat natin para makuha natin yung makapal. Magiging maganda po yan, putol dito. Para ma-maximize natin yung mga kahoy na available dito habang, di ba, trabaho nila. Sayang, mabulok lang yung mga kahoy na yan. Natapos natin ito ngayon. Ayos na. Ready for ano yan. Si Junjun ata nasa kabila pa. Pero marami pa po tayong gagawin din kasi mga paanong lamesa, Ganda talaga din yung Nara. May ano din pala yung Nara. Puti daw eh. Hindi mo maintindihan. May Nara palang puti.
Para siyang thick wood. Maganda kasi yung mga live edge talaga. Meron pa tayong center table din na kinuha. Coffee table, may upuan na din. Maganda din kasi nakita ko, bilog na bilog din eh. Sabi ko akin na yan ha, gawin mo na. Tapos meron pa po tayong lamesa na malaki. Tapos may upuan. Ewan ko kung ano, sa mga naghahanap po ng complete set na live edge naman, bilog, malay nyo magustuhan po ninyo. May titingnan kaming kahoy ngayon. Pero natutungkad na po yung aking flame. Nakukuha na. Nagbawang na rin ako at honey plus oregano. Medyo okay na yung tulog ko kagabi. Yan, andito pa. Lalagyan natin ng paa. Ayan, may good news tayo. Mayroon po akong kukuning mga slab. Ayan, para may trabaho ang mga boys. So sa mga naghahanap po ng table ulit, meron tayo, marami po tayong mga available na table. At mayroon pang gagawin ulit tayong table na mga live edge din po na medyo hindi ganong kadiretso, pero may mga naghahanap din po kasi na medyo may mga hindi naman ganon, basta makikita nyo na lang po, medyo may art ng konti pero mas mahaba. Ang tinignan ko na lang sa tabuan na ginaw na ni Bebe. Tapusin nyo na ito ngayon para ano daw sabi ni Nel, meron na? Nalagyan na ng reinforcement? Meron na siguro yan. Oh, upuan mo nga. Oh, tibay na. Ayos na. Very good. Yan, wala yan, makapal yan eh. Ayos na po pala. Eto, bayaran mo na kay Pipoy. Na, nangihiram tayo na nangihiram. Ano bang problema na sa atin? Ayaw mandar kuya? Ay! Ano na kuya, may sira. Ha? Pamaki na. Ay, sira na. Bibili ata tayo ng bibili tayo. Maganda yung kay Pipoy na ito. Ayun, kailangan na din po ni manok ng kabila yan, hindi sa akin. Ganda. Ito natural lang ang pinatira natin dito. Sanding sealer pa lang yan ha. Ganda din pala, santol ano? Ba, lumitaw ang ganda ha. Oh, diba? At least may trabaho tayo. Kulay nila. Matira lang sa akin dito 1,000, pwede na. Kaya, at least solve na yung inyong ayos na. Baka po si Dexter kunin namin kasi si Dex ay nakakaintindi din sa carpentry. Tama-tama nag-message po sa akin. Sabi niya, kuya baka pwedeng balik loob ba? Sabi ko, babalikin na natin kasi magaling din po sa kasi actually silang dalawa ni Nenel ang talaga sa kahoy eh. Marunong mag-operate ng mga bagay-bagay. Natin. Kasi kung pag dumating yung mga slab na yun, mamadaliin namin ng para bumalik naman yung pera kaagad. Ang bilis na trabaho. Ito, ewan ko kung kikita tayo dito, pero sana sabi ko kailangan matapos na at tumatagal ang lumalaki ang costing.
Yun, nasa kabila. Ayun, naririnig nyo. Siya yan. Paano to? Liliyahin mo pa? Konti na lang, hindi na. Konti na lang, ano? Kahit ganun-ganun na lang, ano? Yung pinakapino. Yung kay mama na long table doon, 50,000 lang po namin nabili yun. Way back, almost 10 years ago. Matagal na rin. Pero nakuha lang po ng 50k. Napakabigat nun. Yun po ay 12 feet. Solid, napakakapal. 5 inches. Ang tigas din ng kahoy. Ako ang nag-polyurethane nun. Pinagpuyatan ko yun. Karpenterohan ako nun. Okay naman. Ito po ay inayos natin. Kita nyo naman yung dumating. Ayun, pagka na-finish na, finished product, makikita nyo na po yung tunay na ganda. Ganda pala ng santol. Talaga naman. Tapos eto Nara, santol naman uli ito. Ganda din ha. Snell. Bumiling ad sa ano kuya, polyurethane. Okay. Magkano din pala to? Kasi nasasama na pat lahat sa gastos to ah. Tira lang po kasi niya yan. Di man po ako nabili na. Tira na lang ni... Ano kasi pangalan nun? Jason. Jason. Tito ni George. Oh, yan. So ito yung Nara. Tingnan natin pagka nahaplusan ng ano, lalabas. Natural. Ikintab lang talaga siya. Lagat ng konti. Ito, isang taon daw tong ano, ngayon yung nag-down hindi naman kinuha na. Napilit ni Bebe, binigay na sa kanya. Gusto ko yung ganitong ano kasi may gagawin sila. Kesa yung finish na natin kukunin, babay and sell natin, parang hindi worth it eh. Kasi syempre kailangan may touch of farmers pa rin, di ba? Mga boys ang gumawa. Kaya yung ibang darating na bilog, sabi ko sa kanya, as is na lang, kami na ang magpi-finish. Basta gawin mo lang, kami na ang gagawa. Tumawad na lang ako para at least may, di ba, yung pang costing naman ng ano eh, pumayag naman yung ano. Nakaraan ang daming bote ng pundador doon eh. Doon sa kinuha na natin itong santol na to. Pundador. Mahilig uminom si kuya. Ha? O palainom na. Ito nga session ano nila eh. Hindi sila nagiinuman eh. Ginawa na nilang lamesa to. Inuman nila to eh. Mababasan niya nila yung bilog kuya. Na? Yung bilog. Oh. Ganda din nun. Yun yung bilog po. Abangan po ninyo yung bilog na yun. May upuan na. Kaya lang set yun, di ko alam kung magkano ibebenta ni Bebe kasi syempre pag-aaralan pa natin yun nga, yung gaano kabilis nila gagawin. Tapos may mga upuan na 8 din. Pero akasya siya na parang ganito ang diameter. Bilog pong malaking puno siya, malaking puno na ganon. Kumbaga parang pinutol na ganon na crosswise. Ganyan kakapal. Ganyan. Live edge. Buo. Kaya maganda. Akasya din po, akasya.
Konti. Sige. Ano lang, konting ano lang to, pinakapino. No? Dadaanan lang na ganun, ano? Tuyo na. Problema yon, kailangan ano yun. I-retouch tayo dun eh. Oh, ayan na. Ganda na. Polyurethane, doblehin mo. Para naman makabalot na yan. Solid. Ganda. Iba talaga pagka ano, ganda yan. Kahit magkape kayo, magano, hindi na po yung nagmamantsa. Yan ang kinaganda sa polyurethane. Yan naka-plastic. Itong allergy dito. Magano ka kaya? Bakit hindi ka naman humihinga, no? Face mask ka kaya? Ayan, ha? Ayos. Beautiful. Tapos ito, mga paa. Inaano na nila. Pagtimpurahan din yan. Please, makakaraos yung araw-araw natin. Okay na, finish na to. Ayan. Ayan. Yun. Problema nito pag umulan, paano? Hindi na mano yun. Na? Hindi na pumano. Kamadali ng tubig, ha? Ganda. So, si Dexter, kukontakin na natin at para bumilis po ang trabaho. At least may trabaho naman. Bingko kay Bebe. Ano naman po yun, ang mabait naman si Dex at kailangan lang trabaho niyan. Tatrabaho na siya. Tawag ka. Mahirap po kasi yung paang kahoy din. Gawa kaya tayo ng coffee table na ang paa kahoy din. Yung mga naandyan, ano? Hindi po. Anong simple niya, no? Laki na. Ito yung mga to, oh. Ako ya. Ilaka din yung mga pao. Kahit ano lang, yung parang ganyan na naka-cross na ano. Pwede siya, di ba? Paa. Kahoy din. Para unique din. Ganda. Papaya, may trangkaso naman ngayon. Ako bigla na lang sisirit. Mauubo ka. Ay nako. Bago-bago ang klima. El Nino. Bali 3 po ang bilog natin. Ayan, kaya lang, yun nga, hindi pa ma-presyohan dahil syempre 3 po ang bilog natin dito. Ayan, ito po ay mga, alam nyo na, mga galing sa school po ito na ano natin, di ba? Ayan, ito. Ayun, ginagawa lang natin, liquidation. Kailangan maging pera at ang laking gastos. Ayan, ito, 2 yan. Tapos gumagawa po sila ng mga upuan din. Para medyo mataas-taas naman daw ang presyo, sabi ni Bebe. May upuan na. Para kompleto na, upuan nyo na lang. Hindi na kayo maghahanap na upuan. Tapos ito yung makitid. 2 na lang pala tong makitid. 2 na lang po makitid kasi yung isa pinutol na namin. 2 na lang siya. Ayan. Maximize natin yan para at least may trabaho po yung ating mga tauhan. Sideline lang, pero sa ngayon dahil medyo kulang po kami sa tao, ano na natin si Dex, marami din pong magagawa yun. Tsaka mas maalam din po siya sa kahoy dahil matagal din po siyang naano ni Papayam sa kahoy din mga tables na ginawa ba.
O yun, no. So okay na yung ano. Tapos na po yung ating isang table na niretouch. Oh. Magandang tambayan to. Kaya dining set na rin sa, 'di ba? Maliit na space. Pwede na siya. Maliit na kusina. Ganda. Solid. Santol, Nara. Ayan o. Nara, Santol. Ibenta natin to. Ayan o. Adugtong lang natin to. Ayan, meron po tayong bagong bala na kung magustuhan po ninyo. Eto, ganda. Marijuana Oh. table. Ayan. Oh. Wow. Bahala na kayo dyan. Wow. One coffee table. Marijuana Ay table. bang klase. Ugat po yan, ugat. Oh. What lang ano to kuya? Mahogany. Ang ganda. Oh. Ito po unique. Kaya pag sabi ko unique, pang display sa gilid. Yan. Wala ning kape na Dito yung kape sa dulo. Diba? checking nga ning kape mo po. Ayan, balikan natin yung ano natin, ginagawa ni Kongkong. Ayan, coffee time na naman. Oh. Wala, talagang kailangan hiwa-hiwalay muna sila. Mahirap naman magsama-sama. Eto, hindi ko po sure kung mapipisa pa niya kasi medyo nabasa. Gawa ng tumutulo ata dito nung malakas yung ulan. Mukhang tumutulo dito, nabasa po siya. Pero pinoprotektahan niya naman yung itlog. Ngayon, I don't know kung mapipisa pa, sayang naman. Bali, ang magiging anak pa naman ito ay 75% Indo. Kasi ito daw ay hindi, ito ay 75% plus pure Indo yung umano. So nasa 80 plus na yung ano, yung tawag nito, magiging anak niya. Sana. Tapos ito, lakas na kumain, grabe. Malakas na po sila. Ayan o. Ito yung ating mga talagang ano na naman, challenging na naman po ang mga kulay. Meron akong pangarap makuha na bibi kaya lang mabigat. Yung bulldozer na tinatawag, ang laki. Puti. White po siya pero grabe ang laki. Malaki po. Kaya lang medyo mahal pa kaya wag na muna. Ano na lang yan. Ngayon, libangan lang muna. Mayroon tayong itim na darating din. Indonesian, pure black na Indonesian na may puti yung ulo. Yan, ganda, di ba? O, ayan. Hihi. Ganda. Oh, wag mo nang uupuan. Ayan, okay na po. Tuyo na po siya at ayan, sino kaya nakakuha nito? Sabi ni Bebe, may kausap na daw siya. Ayan. Ganda. Tamang-tamang ano lang. Ang maritesan, kapihan. Pwede ding kainan. Pwede siyang ilagay sa dirty kitchen. Ayun, pwede siyang ilagay sa dirty kitchen. Tapos sa mga maliliit na kusina, pwede siya. Tapos abangan nyo po, meron tayong long table na mga 10 feet. Pero medyo saka ko na po ipapakita pagka ano na siya, tapos na. Unahan na lang, swertihan na lang talaga. 10 feet po. Yan. Yan mga tanim natin. So ayan, yan po ang trabaho nila ngayon. Hindi daw sila magde-day off kasi nga pinupukpok na namin yung mga furnitures matapos para at least mailabas na po natin. At may malaking gastos na naman po akong nakaambang dahil yung solar i-upgrade ko na. Pagka ginawa na daw ni Gian yung kay Rex, sasabay niya na yung sa akin. So ayun, at hindi ko pa alam kung magkano din ang sisingilin ng sa net metering natin, diba? Pero hindi naman siguro ganun kalaki, diba? So sana maano na din po yung net metering kasi
masyado tayong nagsasayang din ng kuryente. Although malaki na po ang natitipid, almost 20,000 plus ang natipid po natin last bill. Pero ngayon nga medyo makulimlim, kagaya ngayon pumalo na yung Pelco, nag 3 kilowatt na kasi bigla pong dumilim. Ayan, kita nyo naman. So ang harvest ngayon is nasa 1 point something. Ayun, talo na naman tayo. Kaya kung makakapag net metering tayo, maganda, plus siguro additional battery. Yan, kahit isa o dalawa. Pero para sa akin pinaka the best pa rin dalawa talaga. Pag na-achieve natin yung dalawa plus 10 to 12 panels doon sa likod, maning-mani ang zero. Sa computation ko according to my computation. Mabilis lang naman po i-analyze yung data nung binibigay ni Deye. Kasi accurate naman siya. Kung ilan nang nakuha mo, nag-average ka ng everyday ilang kilowatt ang nakukuha mo. 'Di ba? Yun nga lang ang hindi ko po nakikita is kung magkano yung ilan yung natatapon kasi naka-limiter siya. So kung makukuha ko pa kung ilan ang natatapon average, ang bilis na pong mag-compute. Kaya medyo nag-ano lang ako, rough estimate lang. Tinitingnan ko lang sa normal curve yung paumaga 11 o'clock na nakapag tabi na kami ng yung production mo sa sa umaga hanggang 11 kasi makikita mo yung production mo doon, tapos magpipik yun ng 12, 1, 2, tapos gaganon na naman yung pababa. Ayun, yun po yung natatapon. Pero kung wala pong battery sa tingin ko at puro net metering lang with this setup, wala tayong idadagdag, malaki pa rin ang babayaran natin sa bill. Sigurado yan kasi hindi ko kayang mag-import. Siguro hindi kaya natin mag-import ng at least 90 kilowatt siguro na export pala ilalabas. Hindi siguro kakayanin. Kaya ang mangyayari niyan, kailangan talaga natin ng battery for convenience na rin. Tapos para at least pag brown out ng mahaba yung mo, di ba? Battery kahit isa o dalawa, tapos dagdag tayo ng panel para mas marami tayo ma-export din. Kasi 50%, sabihin mo na half lang ang makukuha natin doon sa in-export natin. Let's say 90, so may 45 kang makukuhang makuhugot. Ang ganda ng any time of the day. Kaya maganda talaga yung net metering. Sabi ko naman kay Gian, bro, ano'y natin para at least diba? So ma-achieve naman natin yan. At i-share ko din po sa inyo yung aking analysis during tag-ulan, harvest season, tapos yung harvest season din ng yung rainy season, tsaka yung summer season. Kumbaga summer season, andun yung peak ng harvest mo, tapos i-compute na rin natin, i-share ko po sa inyo kung kaya bang umabot ng tag-ulan na kahit 1 week ka na makulimlim, 'di ba? Na pagdating ng bill, zero ka pa din. So, yun po ang gusto kong setup. Total na andyan na rin naman 'di ba? Yun po yung gusto kong maging setup dito sa amin, na kahit madilim ka, isang linggong talagang kagaya nung last time pag naghabagat talaga po, grabe yung halos isang linggong hindi nagpapakita yung araw, talagang halos hindi ka makakapag-charge ng battery pero may kuryente. At the end of the day, pwede kang, at the end of the month, yung bill mo zero pa din. Kasi nakapondo ka ng summer. Yun po yung setup na gusto ko. So ayun, kanina anong oras ba? Alas 5 pa din, no? Naubos po yung battery natin, 6 hours. 6 hours yung dalawang battery. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.